Magandang umaga mga kababayan, nandito tayo ngayon kang Arman Kagape Vlog. Hinihingi ko ang inyong mabuting pag-unawa sa akin bilang isang Pilipino. Hingin ko sa iyo ang bilang pag-subscribe, like, and share sa aking video upang madagdagan naman ang aking mga subscriber mga kababayan. Nandito naman tayo ngayon at tatalakayin natin ang isang bagay na dapat nating tatalakayin talaga. Ngayon mga kababayan, si Eric ay pinatawag na sa Senate Congressional Inquiry. Itong Congressional Inquiry sa Kongreso, hindi ka mapagsalita ng ano-ano. Kaya mayroon talaga silang rule na sinusunod. Kahit batas na hindi nila sinusunod ang batas. Bakit kaya? Sila talaga ang mas makapangyarihan pa kaysa batas. Hindi nila tinatanggap kung anong ang nandoon sa batas na protekta sa isang mamamahayag. Hindi kanila talaga gustong gawin anong dapat lang gawin. Ano ba to, Marcialo? Kayo ang masusunod, hindi na kayo makinig. Panagsabihan lang kayo, pinagtanong lang kayo kung meron ba talaga, bakit hindi nyo sinagot? Simple lang naman, ang sagot naman lang meron. Ito ang gasto namin. Ito ang gasto namin mga kababayan. 140 million travel expenses whole year. Tanan na kongresista. Bakit hindi nisabi? Kasi nasasaktan kayo sa sinasabi ng mga tao. Kayo ang may kapangyarihan dyan sa Congress. Ngayong umabot na eleksyon, tanong ko lang mga kababayan, may kredibilidad ba magpatawag ng Senate Congressional Inquiry ang isang taong may kaso? Tanong ko lang. Nagtatanong lang ako. Walang akong source wala akong source. Nagtatanong lang ako. May kapangyarihan ba? May kredibilidad ba siya na magtanong, ipagpatawag ng isang tao kahit siya mismo ay may kaso? Kahit hindi pa final executory. Kahit na hindi pa final executory, may kaso siyang pandarambong. Kaya siya nag-congressman kaya nandoon pa siya sa governor, tatakbo talagang tigok talaga siya. Makukulong siya kasi pandarambong ang kanyang kaso. 56 million. Minagic mo. Mga kababayan, ito ba ang tamang tao na may karapatan magpatawag ng Senate Inquiry dahil sa kanyang palang pagkatao, wala na siyang kredibilidad? Tama ba ang ginagawa niya? Ito namang ibang congressman na magtatanong, matagal na ako nagagalit na ako sa inyo. Nagagalit, bakit? Masama bang magtanong sa inyo bilang isang politiko? Kasi may personal interest kayo sa SMNI. Yaan talaga ang gusto. Kasi nandoon ang aming dating presidente nagsasalita araw-araw, binabatikos kayo sa ginagawa ninyo. Kaya gusto nyo ipasira. Bakit ipasira nyo? Ang SMNI nagbabayad ng buhis ng tama. Baka akala nyo katulad ni si BCB, hindi siya nagbayad ng tama ng buhis. Tapos ngayon ipasisira nyo. Ano kayo? Sinuswerte na kayo talaga? Ganyan ba talaga kayo mag-isip? Kasi malapit na ang eleksyon, isang taon, may 2 taon pa. So, namumuhunan talaga kayo ngayon. Kasi malapit ng eleksyon. Kasi kung mas pinaglaban nyo ang isang speaker, siguro mas malaki ang binibigay sa inyo, di ba?
Ganyan talaga ang pag-iisip ng isang tao. Pandarambong, may kaso na. Ano pang gagawin mo? So, dito na lang ako. Bakit ganyan? Ha? Bakit ganyan mga kababayan? Ang isang taong nagtatanong sa media, ipapatawag. Ano ba? Anong kalukuhan yan? Bakit ganyan kayo mag-isip mga kababayan? Ha? Ito na bang ibang congressman? Lagi, para sumikat, sabay na lang tayo sa tama. Para sumikat. O, ganun na, pinatawag na eh. O, sabay tayo. O, ganito natin gagawin. Baka alakalan niya. Kayo na talaga ang may kapangyarihan. Sinasahuran kayo ng buhis ng mga tao. Tapos ganyan ang i-reveal ninyo sa isang tao na nagtatanong lang. Tanungin mo sinong source. Tanungin mo kung sinong source. Bakit ko sasabihin? Sino pa ang magbibigay sa akin ng source kung ilalaglag ko lang siya? Sino magbibigay pa sa akin? Bakit ako magbibigay? Ganyan na ba katkitid ang utak nyo? Kayo, may source kayo. Hindi nga kayo nakaano sa cite in contempt sa kaso ng drugs. Bakit? Hindi kayo naka-cite in contempt. Ngayon ang isang taong nagsasalita kung meron ba, nagtatanong lang, ipinakukulong nyo. Ganyan ba ang isang tao? Pero cite in contempt sa drug inquiry, kayo, ni isa wala. Bakit? Ganyan ba talaga ang kalukuhan dyan? Kaya ang Congress, wag na kayong gagawa ng batas dyan. Wag na kayong gagawa ng batas dyan. Nakakahiya kayo. Kayong gumagawa ng batas, pero kayo din hindi rumirespeto sa batas, hindi sumusunod sa batas. Bakit? Kay Eric is protected as Sotulo, hindi nyo kinikilala. Hindi nyo kinikilala mo yan. Kaya wag na, mas mabuti siguro itong Congress gawin ng Congress hearing, dili na gawin nating korte, kasi mas madali silang magpakulong ng tao kaysa korte. Ito ang magandang gawin natin. Ito ang magandang gawin natin mga kababayan. Gawin nating Congress hearing ang lahat ng kaso para madali makulong ang taong nagsisinungaling. Ang taong hindi dali, kulong agad, decision agad dahil. Yun ang pinakamaganda. So mga kababayan, nandito lang ako ngayon ako naka-video kasi tingnan mo. Hindi pa rin nagkasakit talaga ako mga kababayan. Ngayon matataba ako. Ngayon malaki ang pinibawas. 88 kilos ako noon, ngayon is 74 kilos. Hindi ko alam kung anong nangyari sa katawan ko mga kababayan. Kaya hiningi ko ang napakasalubin ninyo kasing-kasing na subscribe naman para madagdagan naman aking subscriber mga kababayan. So maraming salamat mga kababayan.